Good day, everyone. Today I'm going to interview my grandfather, Lolo Joaquin C. Arevalo, about the experiences of the Filipino citizens when Japanese invaded our country, the Philippines. Lolo has no direct experience during those times, but he has heard many stories from old people attending in Paprika Evangelical Church, where Lolo is currently working as a pastor for almost 33 years now. He has interviewed several people with direct experiences with the Japanese people. Good evening, Lolo. Good evening, Aizar. How are you today? I'm fine. How old are you today, no? I am already 64 years old. By next year, by February, I'll be turning to 65. Lolo, can you tell me what happened to the Filipinos when the Japanese people invaded our country? During that time, the Filipino people were shocked because uh, without any advance news from the government of the Philippines, the Japanese army invaded our country. Is it E- true? Even here in Pabrika, some of the old people I interviewed and asked them about the presence of the Japanese army. They were shocked because sa ito nga panahon, ang mga Hapon nagpadala sa ilang advance party diri sa Pilipinas. Ang target diri mismo sa ELCO, International Lumber Company. Nakibot kay ang mga Japanese, they work as a mere laborer sa factory. Kag ang iban sa ila nagabulig sa patigayon sang lumber sa pag-reso o kung pag-alis ng kahoy. But sa pag-abot sang nagkakaigo nga panahon, nakibot sila ng ini nga mga laborers nangin may mga ranggo sa Philippine sa Japanese Army. Some of them were captain, major, and even colonel. Nga mismo gin-invade nila diri ang pabrika, ang ELCO, kaga mismo diri sa ining Pabrika Evangelical Church, nangin isa ka kampo nila. Kaga every time and then naga-worship sila diri sa church. Amo nang nakaratabo diri. Kaga ang iban nga mga tao diri naga palalagyo, nagwa mismo sa vicinity sang ELCO, kagang iba na bilin. Kaga damo man yung mga Hapon nga mga maayo. Ang ini nga mga maayo nga Hapon, mga Hapones amo ning mga naga-worship sila diri sa simbahan. Kaga some of them were Korean sa sagtong panahon. Kay banguti ang na to Second World War. Kag nangimalapnagon to ang Gera Mundial. Amo na nga tawag apo nga Gera Mundial Ikadwa, World War. Is it true that Filipinos were forced to do hard labor? Yes, in some places nga nabatian akon suno man sa ginistorya nga ginapaobra sila, hindi kay sa rason nga ginapigo sila, kundi nga kung magpatindog ang mga Hapones ng ilang mga barracks, ang Filipino amo nagtatrabaho, and some of them ginapaobra sa considering ang Hapon nagtatlo ka tuig diri nagtinir sa aton sa Pilipinas. So kinahanglanon gid nga ang ilang food supply mangin mapadayon kag ang mga Pilipinos amo nagatrabaho
Pero sa gyapon ginakuan man, ginatalubangon man sa mga pulis. Galing ito yung iban sila mga cruel kaayo nga ang mga Pilipino kung maihinay gani ang pagiyo, ginalatigo nila. Kag kung mahibaluan gani nga may ara sila nga daw nagakontra sa Hapon, pinapatay, ginabayonita. What happened if the Filipinos won't obey the Japanese people? Lipat yun eh. Kastiguho nila, i-penalize nila na ginabutan nila sa cage, ginapriso, ginapakaon, ginasiparar sila sa ilang mga families na. Lolo, how about the women, the children, and the old-aged Filipinos? What happened to them during this time? At ang iban nagahambal nga kung makahimo gani sala ang Pilipino kag kung may ara nga mga kabataan, ang kabataan mo ginagamit nilang agod nga mapinahan ang Pilipino, ginahaboy nila sa ibabaw ang mga bata, suno na iya sa sigulanon, kag ginasalo nila sa bayonita kag mapatay. Kag ang mga kababayan ginalugos nila kay bangod di sila yan ay gawom sa sagto nga panahon. Ani amo na gani ay sar nga may mga comfort women sa subong nga ginabayaran sila sang Hapon tungod sa ilang inimo sa mga Pilipina naton. Kag mismo sa record sa aton nga simbahan may ara nga mga babae nga ang ila apelido mga apelido sa Hapon, the like of Yamamoto, Hamoto, Yanada, Nawasaki. Kay bangod niya ara ngalan ang record nila sa dedication certificate sa Fabrica Evangelical Church record. Amo nang nahibaluan napon kag some of them nagakadto diri balik sa simbahan kay nagapangayo sila sa dedication certificate nga ginagamit nila as proof nga mga kabataan sila sa Hapon during the time. Do you think the Japanese people have also done good things to our country and our people? Kung ato na isa tanahon sa negatibo, invade nila kita mo, they tried to invade the Philippines. Kung masilingan nga i-invade nila, nagagamit sila sa pwersa. Damo sa mga buildings naton, kahit mga panahon, nagsala-sala ang mga Pilipino, mga comfort women, natabo, resulta, kabataan. But at the same time, sila na akong kagina bala, nga ang Hapon, may ara man sila nga mga mayo nga ginahimo. Sa rason nga naglambot sa puntong nga mga Pilipino, naka-realize nga dapat gali may gugmaon sila sa ato nasyon. Kag kadamo sa una ay sarabi mo ang mga guerrillas ang una, ining grupo nga nagakontra sa mga Hapon, kadamo na sa una. Kaya mo na nasiling nato na kung kagina nga may mga maayo na nanabo kasi may ara man mga malain kay bangod nga ginapamatay nila ang mga guerrillas. Kag didto ay sar ang yung tabo nga sometime nga may mabatian gani sila nga nagaluib sa grupo sa Hapon kay bangod nga ginasugid ina sang mga Pilipino man nga nagatabon sila sang libon, mata lang nilang makita ang bukas na mata daso nga tudlo nila kung yung Pilipino ang nagakontra sa Hapon kay ginapatay.
kaya mo na siyang hindi maayo nga nakabo. Pero ang maayo man nga butang nga naghatag sang leksyon sa mga Pilipino ang pagdepensa sa aton nga nasyon batok sa mga invaders sa amunang Hapon kag subong man naghatag sang hangkat sa mga Pilipino nga magtrabaho sa piyak sang mga nagkalanabo nga mga paglinaway di sa aton sa Pilipinas. Good thing that I was not yet born when they came here, Lolo. I will surely be afraid of them. Yes, dapat gid. Kaya subong nga muna hapon hindi naman natin kontra, mga friends naman natin sila isa. No? Kaya kadamo naman sa mga Japanese din nga kagbo sa aton. Dasa nang kita ang mga Pilipino, mga nagkaadto man nagtrabaho. Kagang mga hapon subong ang nasyon sa Japan, isa sa mga kalyado kaupod sa Pilipinas. So ang nagligan sa itong mga hitabo, wala na to ginahatagan sa panahon kundi nga ginatulok ang ginatulok subong sang masikatimbang nasyon aton nasyon Pilipinas kag sa Japan nga magbuligay bahin sa ekonomiya, bahin sa pag-unlad sa aton nga pagpanabuhi. Okay, gusto mo tani mataho ka sa itong tiyonaw? Di man dapat gid kay sa itong panahon kung ang sa panahon abi sa hapon nataho ka dason daw wala ka lang gana sa pag-eskwela tapos ide kag sa itong panahon abi kung gamit ka sa cellphone amo nang ginay tapos gid gusto ka na mataho ka sa panahon sa hapon ang cellphone sa una ginawa away pa man to yung cellphone sa una kaya kung hindi sa itong panahon siguro ay sir kung ato ka sa to tapos gid ang pagsiling sa hapon no cellphone kay kung may cellphone utod kamot tapos wala ka kamot jutay dako sa una bayonita to may kuha na sila may ano gay na ano gay niya ng espada na ginagamit Bayani? Hindi espada ginagamit ko sa pag-utod sa kamot luyag ka sa itong panahon na tao ka okay man muna nga hindi ito na muna nga sa subong ng panahon niya mangin matutong ka na pagsila mo kay base bla makahibalo itong hapon makagto di ba tapos kaysa kay mga classmates mo na tapos Lo, what advices can you give to my fellow children about this topic? So my advice is sa imong mga classmates nga mag-learn, mag-study sa history sa aton nga nasyon kag tutibon kung ano ang nanging kabangdanan sang nakalanabo sang gera kag kung ano ang makuha sa mga estudyante sa mga classmates nimo nga sa diin agad mag-improve agad ang kaimtangan sa pagpangabuhi ikumpara sa panahon sa hapon nga sa una wala gid kita sa may mahimo tungod kay sa armamento o kung sa mga armas kulang aton kag nga sa diin sa subong nga panahon niya ikumpara naton nga nangin maayo na advance na kayo ang aton nga pagpangabuhi dapat nga ang freedom nga ginhatag kag naangkon sang Pilipino sa subong nga panahon mangin opportunity sa inyo nga mga kabataan nga mangin masigasig sa gyapon sa pag-eskwela kag subong man sa pag-aman sang madason nga mga challenges sa kabuhi kay mga hubin pa kamo mo kinanglanon gid nga ma-equip kamo subong sang mga butang nga mangin makuslanon sa inyong future later on. Thank you, Lolo, for helping me with my task. I have learned many things out of this interview. I hope that this won't happen again to our country and its people. Thank you so much for listening to this interview. May you have also learned something from us.
Have a good day, everyone.